Hanggang kailan mo kayang pigilan ang bugso ng iyong damdamin? Hanggang kailan mo kayang tiisin na makitang nasasaktan ang iyong tunay na minamahal? Magandang oras mga mahal, narito na ang panibagong kwento. Sana ako na lang. Chapter 1. Sarah was staring at her soon-to-be boutique. Hindi nito mapigilan ang mapangiti dahil sa wakas ay natupad na rin ang matagal ng minimithi. So, how's the feeling of soon-to-be boutique owner? Tanong ng isang baritonong boses mula sa kanyang likuran at mababakas ang saya sa tono na nakadagdag sa saya sa dibdib nito. Marahan niya itong nilingon habang bakas ang ngiti sa mga labi. How long have you been standing there? Pagkuway tanong niya sa lalaki. I just arrived. It's just that I saw you standing there beautifully. Tugon ni Rafael matapos siyang yapusin na sinabayan ng mabilis at pinong halik sa labi. Akala ko ba mamayang gabi pa tayo magkikita for our dinner date? Sarah asked while staring at her boyfriend's face. Babe, I'm sorry. Rafael averted his eyes. Hindi na matutuloy ang dinner natin and I already canceled our reservation sa hotel. Dagdag na wika pa nito habang pilit na iniiwasan na mapatingin sa mukha ng kasintahan. He doesn't want to see the disappointment on her face. Again? She doesn't have to say anything to him. All the disappointments were clear enough with that single word. And Rafael can feel it too. He rubs her shoulders gently. But we can have our lunch now together, he said while pecking on her earlobes. No need. I have eaten already, she said in a low voice. I'm sorry, but I promise babawi ako. Hinging paumanhin ni Raf, pero binabalewala na lang niya iyon dahil nasanay na sa ganitong eksena. Okay lang. I might as well be out tonight with my friends, since you canceled our date, she answered without even looking at him. Magsasalita pa sana ulit si Rafael para magpaliwanag, but his phone suddenly rings. Bahagya siyang napatingin kay Sarah na humihingi ng pahintulot na sagutin na iyon, na tinanguan naman ng nobya. Napasunod na lamang ng tingin si Sarah sa nobyo. Napapalayo para sagutin ang tawag. Does he really need to walk that far just to answer a call? Tanong nito sa sarili. Hindi naman nagtagal ang pagkikipag-usap ni Rafael kaya bumalik din ito kaagad sa kinaroroonan ni Sarah, na bakas sa mukha ang kalungkutan. I have to go babe, Dad is waiting. Paalam ng lalaki. Fine, but make sure na makakarating ka sa grand opening ng boutique. Promise me. Wika ni Sarah. Although she doesn't really expect anything from him. I'll be with you on that day or night. I promise. Ralph said as he raised his hand, tanda ng kanyang pangangako. Bahagyang umiti si Sarah pero hindi iyon umabot sa kanyang mga mata. Ayan, ngumiti ka na. Ani Ralph na hindi man lang napansin ang lungkot sa mga mata ng nobya. Sarah sighed heavily na sinabayan pa ng pag-iling. Muli nitong inilibot ang paningin sa loob ng kanyang bagong butik. Hindi pa man kompleto dahil may ilan-ilan pang kailangang ayusin at idagdag. But she can't wait for the opening. Lumipas pa ang ilang minuto bago nagpasya ang dalaga na lisanin ang establishmentong iyon. Lavender Group of Companies. Meeting adjourned. As the CEO declared, everyone stood up and congratulated each other for their new project. Adrian was happy for the unending success of their projects.
since he was assigned to manage their company by his father. Maayos niyang napapatagbo iyon dahil na rin sa magandang trato sa kanilang mga empleyado at pagkikisama sa mga investors and business partners. Nang nakaalis na ang mga board of directors ng Lavender mula sa conference room, ay bumalik na rin ito sa kanyang opisina. He switched his phone on to check if there's any important message or email for him. Ngunit bago pa man niya magawa ay tumunog iyon na agad naman nitong sinagot after he saw the caller's name. Sarah? Oh, yeah. Wanna meet later? Saan? Okay, sure, no problem. Just give me some time. May tatapusin lang ako dito sa opisina. Mabilisan nitong tugon sa mga sinabi ng nasa kabilang linya. Pagkatapos ng pakikipag-usap sa kaibigan ay tinawag nito ang kanyang sekretaryang si Lisa via intercom. May kailangan po kayo, sir? Magalang na tanong ng babae pagpasok sa loob ng opisina. Nag-angat ng tingin si Adrian at sa kabahagyang ngumiti. Do I have any appointments tonight? Tanong niya. The secretary checked the iPad that he is holding. Wala po, sir, she said after. Okay, that's great. I'll be out later. So if there's something that needs me at hindi naman urgently, just set an appointment for tomorrow. Bilin ng binata. Copy, sir. Magalang namang sambit ni Lisa. Muli ay tinanguan lang ni Adrian ang sekretary na siya namang nagpaalam na may report pang tatapusin. Nakahinga ng maluwag si Adrian dahil walang kailangang ikansela na business meetings. Madalas kasi kapag niyaya ng kaibigang si Sarah ay pinagpapaliban nito ang lahat ng kanyang dinner meeting. Napangiti siya dahil sa isiping iyon. With a smile on his face, muli nitong hinarap ang natitira pang trabaho nang sa gayon ay maaga siyang matapos at makaalis. Lumipas ang mga oras. Bihis na bihis si Sarah. Kahit hindi si Raf ang kasama niya ay inaayos pa rin ng husto ang kanyang sarili. Wow, may date bang alaga ko't ganyan ang forma? Usisa ni Bebeng kay Sarah pagkakita rito sa living room. Date with friends, Yaya. She replied sadly. Friends? Bakit hindi ba sasama si Papa Raf? Tanong nito. As usual, Yaya, may importante na namang meeting. He canceled our supposedly dinner date. Malungkot niyang turan. Napabuntong hininga si Bebeng dahil sa sinabi ni Sarah. Ayaw nitong nakikitang malungkot ang dalaga, kaya't laging gumagawa ng paraan upang mapasaya siya. Ngiti na. Sayang ang porma kapag hindi na ayon ang mood. Hayaan mo na si Papa Raf. Gusto mo sumama ako? Magsasayaw ako sa dance floor para sa'yo. Biro nito habang nakangiti. Na siya ding nagpapangiti sa dalaga. You really know how to make me smile, Yaya. Saad ni Sarah dito na sinabayan pa ng pagyakap. Aalis na ko, Yaya. Baka hinihintay na ako ng mga kaibigan ko. Paalam na niya rito. Nakapagpaalam na rin naman siya sa kanyang mga magulang. Dahil dumaan siya sa Silver Lantern pagkagaling niya sa butik. Mag-ingat ka. Enjoy, princess. Anitong kumaway sa papalabas na dalaga. Sa kabilang banda, nang masiguro niyang tapos na ang lahat na dapat niyang basahin at pirmahan, ay nilipid na niya ang mga papeles. At maayos itong ipinatong sa ibabaw ng lamesa, kung saan madali itong makikita ng kanyang sekretary. Pagkatapos ay saka siya nagtuloy sa lounge room. Nakarugtong ng kanyang opisina. He always do overtime, lalo na kung marami silang project. Kaya naman nagmistulang bahay-opisina na iyon dahil sa dami ng damit o personal na gamit niya na naroon. Nang nasiguradong maayos na ang kanyang postura at hindi na mukhang kagagaling lang sa meeting,
ay nagpasya na siyang puntahan ang kaibigang si Sarah. Hindi naman nagtagal ay nakarating din siya sa lugar kung saan sila magkikita ng dalaga. Mabuti na lamang at walang traffic. Pagpasok pa lang niya ay agad na hinanap ang dalaga. "Hey, Adrian, here!" Napangiti siya nang marinig ang tinig ng dalaga nang tawagin siya nito kasabay ng pagkaway. "Hi." Bati ng binata na napangiti matapos lingunin ang kanyang kaibigan. "I was calling you, but you're not answering your phone. Akala ko nga hindi ka nasisipot." Wika ni Sarah. Ngumiti si Adrian sa kaibigan. "Kailan ba ako hindi sumipot? Basta para sa best friend ko anytime darating ako." Ani niya. Ngumiti si Sarah dito at saka niyaya sa kanilang lamesa. Matapos mapagtantong bahagya silang nakakaabala sa ibang pumapasok na customers. Kilala na rin naman ng ibang kaibigan ni Sarah si Adrian at malapit pa nga ang mga ito sa binata. "Nasaan si Rafael?" Adrian asked out of nowhere. Napabuntong hininga si Sarah. "May meeting daw sila ng daddy niya," she replied sadly. Nangunot ang noo ni Adrian dahil sa sinabi ng kanyang kaibigan. "Let's have fun, guys. Huwag nang hanapin ang wala." Wika ni Karen sabay taas ng kupitang hawak nito na may lamang alak. Napasunod na lamang silang lahat at napasabin ng cheers. At saka pinag-umpog ang mga kopita bago ininom ang laman yon. Pagkatapos ay nagkayayaan ang mga itong sumayaw pero hindi sumama si Sarah. Kaya nagpasya si Adrian na samahan na lamang ito. "Are you okay?" Tanong niya rito maya-maya. Tumango lamang si Sarah at saka muling tumungga ng alak. "Nag-away ba kayo?" Tanong muli ni Adrian. "No, nagtampo lang ako because he canceled our supposedly dinner date tonight." May bahid ng pagkadismaya ang sagot ni Sarah. Ayaw na ayaw ni Adrian na nakikitang malungkot ang dalaga. Lalo na ang nag-iinom ito. Pero ano bang magagawa niya? Kundi ang damayan ito at hayaang maglabas ng hinanakit. Hindi na nila namalayan ang paglipas ng mga oras. "Let's go home, guys." Yakag ni Karen. Sarah's a bit drunk pero tahimik lamang at hindi nagsasalita. "Let's go." Yakag dito ni Adrian. Tahimik lamang itong tumayo at sumama palabas ng bar. Pagdating sa parking lot ay tinanong ng binata kung kaya ba nitong mag-drive. Tango lamang ang isinagot ng dalaga. Inihatid niya ito sa kinaroroonan ng kotseng dala nito. "Are you sure na kaya mo pa? I can drive you home." Adrian asked again. "I'm good. Don't worry, kaya ko pa." Sarah replied at saka binuhay ang makina ng kotse. Ngumiti na lamang si Adrian dito. Pagkatapos ay pinuntahan na rin niya ang kanyang kotse upang makauwi na. Sarah decided to go straight to her condo dahil ayaw niyang umuwi na medyo lasing. Dahil tiyak na mag-aalala sa kanya ang kanyang ina at lalong ayaw niyang mag-usisa ito kaya pinadalhan na lamang niya ng mensahe. After that, she tried to reach Rafael out, but she feels disappointed. Nang hindi makontak ang mobile phone nito, he did not even bother to send me a message. Usal niya sa sarili habang nagmamaneho. Napailing pa siya dahil doon. Pagkatapos ay tinuon na niya ang kanyang pansin sa pagmamaneho. Pero napatingin siya sa side mirror. At napansin na tila may bumubuntot sa kanyang sasakyan. Medyo kinakabahan siya kaya sinubukan niyang kontakin si Adrian at agad naman itong sumagot. "Hello?" Mula sa kabilang linya. Naka-loudspeaker iyon dahil hindi niya maaring hawakan ang mobile phone habang nagmamaneho. "Adrian, where are you?"
Medyo natataranta niyang tanong. I'm behind you, sagot ni Adrian. You own that red Mustang? Tanong niya just to make sure. Yeah, saan ka pupunta? Bakit ibang tinatahak mong daan? Usisa ni Adrian. This way to my condo, doon muna ka magpapalipas ng gabi. Sagot niya sa kabilang linya. Okay. Sige na, ituon mo na yung pansin mo sa kalsada. Nasa likod mo lang ako. Ani ng binata at kasunod nyon ang pagkaputol ng kanilang pag-uusap. Hindi naman maipaliwanag ni Sarah ang nararamdaman. Pero gumaan ang pakiramdam niya nang malaman na Adrian didn't really leave her alone. I mean, he keeps his distance. Pero pinaparamdam nito na anytime she needs him, he'll be there for her. At sa isiping iyon ay napanatag ang loob niya. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan niya at saka itinuon ang pansin sa pagmamaneho. Napangiti naman si Adrian pagkatapos ng maikling pag-uusap nila ng kaibigan. Naisip niyang sundan ito kanina upang masigurong ligtas itong makauwi. Ngunit nagtaka siya nang iba ang tinahak nitong daan kaya tinawagan niya para alamin kung saan ito pupunta. Ngunit naunang nagring ang kanyang mobile phone. Sarah will always be special to him. Gusto niyang lagi itong nasa maayos at masaya. Dahil sa tuwing nalalamang malungkot ang dalaga ay nalulungkot din siya. Minsan gusto na niyang sugurin si Raph dahil sa mga ginagawa nito. Pero pinipigilan niya ang sarili dahil siguradong magagalit ang babae. I'll always be here for you. Nasambit niya at saka mapaklang ngumiti dahil sa isiping kahit siya ang laging nandyan ay iba naman ang nasa puso at isip ng dalaga. Magsagayon pa man ay hindi niya magawang magalit o magtampo rito. Makalipas ang ilang minuto ay nakarating na si Sarah sa gusali kung nasaan ang kondo nito at siya naman ay tumuloy na pauwi. Hindi naman naabala sa kalsada ang binata dahil maluwag pa ang trapiko sa mga oras na iyon. Kaya mabilis ring nakarating sa kanilang mansyon na kahit may kalayuan mula sa kondo ni Sarah. Pero hindi niya yon alintana dahil ang mahalaga sa kanya ay makitang nakauwi ng ligtas ang dalaga. Paano huhubugin ng tadhana sina Sarah at Adrian? Abangan ang mga susunod na kabanata.